Merry Christmas mga ka-co-op! And today, atong padayunan ng ato ang Bujamco Talks Episode 2. And karon mga ka-co-op, we are very lucky once again nga makauban nato ni siya because siya gid ni no ang atong kauban diri sa Bujamco, atong spiritual director. Iyag yung sakripisyo every Monday diri sa Bujamco to have worship, fellowship diri sa ato ang kooperatiba, and we believe kauban gid namo siya in all the struggles, the success diri sa tong kooperatiba. And dili lang gid siya spiritual director, usa pa gid siya ka-active nga membro sa ato ang kooperatiba. Ladies and gentlemen, please help me welcome none other than Pastora Mitch. Ay, Pastora, thank you so much for coming sa Bujamco, no? Mura bitaw karon pa gid ta nagkita. Thank you so much, Bri, for the privilege na to be part sa Bujamco Talk. But big word ang spiritual director. Lagi. Word kayo siya. But I praise God, I thank God for allowing me gyud nga mahimong gitawag ninyo. But all the grace and glory to God nga naka-impart ko sa inyo in some ways sa spiritual aspect sa Bujamco. Lagi tinuod gid na Pastora ka pagkabalo namo nga gi-approve food sa among mga heads kung kinsa ang sunod namo nga i-guest, which is ikaw. Happy po kay mi sa tanan kay murag normal na magud nato ni every morning gakita ta, we praise God, we thank God sa tanan natong mga blessings, and dili gid ta kamalimtan because during those times nga nasudlan pud mi COVID diri, usa gid ka nga ni palikod yun og pag-ampo sa amo, and we thank you for that. And sa kalipay og kasakit na gid ka sa Bujamco, and membro pag yun ka, no? Grabe gid maka-recruit ni si Pastora gyud, as in kung pwede lang gid tanan recruiton gid, no? Tanan nga maayo nga programa sa Bujamco imog yung pang-share pud gyud sa ubang tao. And Pastora, no, thank you kay sa tanan. So I know nga excited na pud kay ato mga ka-co-op. Pastora, kinsa ba gid naka-invite sa imo to be part of Bujamco? Alright, so aside from the fact that Mount Venus is close to me, right? So way back 2013, I was introduced by Sir Pabs. Our former general manager. Yes, through Nanay Girly o Kaya Eduave. So, motoy, nanapoy kinabang spark sa Bujamco. Pero kanto nga mga panahon, kinang mga bataot pa, immature pa, di pa nakabalong sa investment o sa daing kooperatiba. So, wala lang. So, until 2019 of June, kanto nga mga panahon nga, naala si Mark, no? Si Mark sa MCBO. MCBO na himo na siyang part sa Bujamco. Madati pa member na ana. So mo na din to na ni-decide na ko with the help of my sister. Kay na ba igid kay i-put up nga capital. So ato nga mga panahon na member ko sa Bujamco 2019 of June. So ana lang, grabe ang pag-connect sa mga events, but ano na niabot ko og nahimo kong part sa Bujamco, and I am proud to say that this is my first cooperative. Wow! Yeah, Bujamco gyud. And then, siguro kung namay mo orient pa na kung another co-op, I could say nga solid gid ko Bujamco. Yeah. Kung naamatay dahil ko, pero wala pa magitay kwarta daghan. Dato na tawag, gipuno lang yun sa mga kadato ni Lord. Yes, oo. Hinagmay, pero somehow kana kung nai-bless si Lord, I'd love to invest sa Bujamco gyud. So, knowing ato, Pastora, imo bang i-imagine nga mas spiritual director baka diri sa Bujamco, or mag-appeal ka nga magwali diri sa amo? Before, I prayed, really. Wow. I really prayed na moabot ang time nga I could share the word of God sa Bujamco. But wala na ko na-imagine nga mahimong big word, yung ulo kayo mention mga spiritual director. Spiritual director, but nag-giampo ko ni because this is my calling to share the gospel, to share the love of God. So niabot na yun siya, and I believe it is really a divine setup nga nung niabot to ang mga events ngayon ani for a time like this. Ana siya, Sir Bright. So pagsulod mo sa Bujamco, Pastora, unsa imong pinaka-best experience na na-feel gid nimo once nga na-member ka sa Bujamco? Sa kadagang experience yun, no, Sir Bri, gawas nga,
na nahimot kong pamilya ninyo no sa management nga na every Monday natay fellowship sa head office sa MCBO and every Tuesday sa BLC. Yes, na no, then every mga Thanksgiving sa mga branches. Napay care group na to. Napay mga care group ka na. But usa sa butang nga akong ipasalamat gud og usa sa best nga nahitabo nako sa budget ko katong mga panganahon nga nanginahanglan kog tabang financially. Alright, so since member nako natoy times na 2020 nga ni-decide akong parents nga mag-uban na nigbalay kay 2009 na bankrupt among business sa Bohol. So decide akong ginikanan nga moari diri sa Bukidnon. 2010 ni una sila diri sa Bukidnon, dito gyud nagpuyo specifically sa Kibangay Lantapan. Dakapi sa Bukid ting. Yung mga bisitaan dito nga dapit ba. So mga kape dito. Yes, dito. Pero nauna sila kay gihumansa nako ako ang term as a chairperson sa among lugar sa Bohol. Pero ni balik yun as in back to zero gyud me. So nag-rent lang mi dira sa Kibangay for pila ka years. So from 2010 to 2020 dira akong ginikanan. So happen nga gamito na ang balay nga girintahan namo sa Kibangay. So as an eldest, nagyud kay burden ba? I know sa tumakakuop nga mga magulang diri karon ma-feel ninyo ang burden o ang kanabang mangutana ka. Kinsay mo tabang sa imong pamilya kung ingon ana ang sitwasyon. So atong mga panahon nag-ampo ko sa Ginoo gyud. Iko Lord kay knowing the resources that I have, unya naa sila diri nya dili basta-basta mangabang og balay sa malay-balay. Aha ka mangita unya asa pud mo kung makita ka kanang maigo pud mo. Kay big family na biya mo. Yes, big family then apat ay mga adopted char, di ba yun ana. So blessings. Yeah, kana ato nga mga panahon na ana gyud ko nga Lord, gai ko go signal. Kay kung tagaan ko nimo go signal to do it, then I will do it and I will say yes. And then the Lord leads mo lagi na the God that we serve is a God of peace. So ato nga mga panahon nga the Lord saon gyud me the God leads me to this verse in the Bible found in Philippians 4. Siya nga ingon dito na God will gonna supply me according to His riches in Christ Jesus. So nag-yes gyud ko adto kay nice signal na si Ginoo nga diri sila moabi sa malay-balay. So asa ni sulod si Budjem ko adto mga kakuop, right? So since member ko dito po gitagaan ko na natay opportunity nga maka-loan sa Budjem ko. Then the fact nga gisaligan ka ba nga dili ba dagkog income, walay ma-sideline kay as a full-time I know kung ka-relate bang uban as a full-time minister and a pastor. Wala gyud tay mga sideline, wala mga unsa nga mga trabaho because this is my calling. So the fact nga saligan ka ni Budjem ko nga ipa-loan na first loan to nako siya. Wow. So mo to nga mo ni tabang nga naka-advance ko 1 month advance and 1 month deposit kay mo may gikinahanglan sa balay. So mo ni usa sa greatest na mo pasalamat o ipasalamat nako sa Budjem ko gyud kay sa panahon sa kalisod na agyod ang Budjem ko motabang og tinuod gyud at Budjem ko making lives better. Wow! So kato pala mga ka-coop solved na. Pwede na ta mahuman pastora. Manguli na ta. Okay na ta bitaw. To be honest pastora, happy kay ko nga nadunggan ako to no nga na-define ginamo or na-uplift ginamo ang imong kinabuhi. Di lang sa imong kinabuhi but of course sa imong family nga na makes life better gid mo no. And your story is really kada bang makakasakit sa dughan knowing that you are the eldest and makarelate sa gid pud me and I hope pud gyud nga ato mga kakoop nga nagtan-aw karon and the responsibility bitaw nga ihatag sa ila pud yung i-take and knowing you nga usa pa ka pastor eldest pag yun sa pag-balance no nga napakay di lang biya imong family imong gati man no napakay mga young people napay apil na kwarto estudyante napay mga problema simbahan sa pamilya and also maduulan yung kapastora no. Salamat sa Ginoo. By the grace of God Sir Bri wala gyud ako adto tanan. Dugang pagid ang Budjem ko sa imo ha. Biggest lesson nga imong na-learn joining sa Budjem ko or sa among kooperatiba aside atong nga pwede na to ma-share sa atong mga kauban diyan or sa atong mga ka-coop nga once you enter in a cooperative, what sparks the change in your life? Okay. During my younger years Sir Bri, naguba akong bad record mga ka-coop kay
tanang immature pabitaw kay ka. And then sa akong naingon ganina, involved ko sa MLM company. And then syempre kung naka sa MLM, kanang i-encourage yun ka nga mo invest og pila ingon ani pila nga amount. So tungod sa akong pagka-immature, nagtaka-taka gyud kog pangutang. Okay, and then tungod kay nagpataka-taka kog kang pangutang, wala na ako na-handle akong resources. And because wala na-handle ang resources, kana bang gusto kag bayad, di ka bayad, ingon ana ba. So naguba gyud akong bad record. And then I really learned the lesson the hard way. Mao toy usa sa ako ang biggest lesson nga akong na-learn karon nga na ako member sa Bujem ko kay lagi ni ba gitagaan ta opportunity na mag-loan. So kay gitagaan tag privilege nga maka-loan and then you are responsible to pay for it. Kaya bang mura bag tuduan ka sa Bujem ko, not just pahulmon ka kay og mangutang ba sir ba inigdawat hay happy kayo pero inigbayad, oh my god. Glisod na. Oh, di ba kulba ta. So usa sa butang nga akong nakatunan diri is that kung kani intended nga bang bayad nila i-keep na. So akong ginabuhaton is na ako'y envelope nga kani para intended lang gyud nga bayad dira. Mo ni usa sa butang akong nakatunan gyud nga na ako sa Bujem ko aside sa daghan nga mga unsa pa pero kana ang pinaka nga nitatak sa akong kasing-kasing og salamat sa Ginoo. Hi, Mama Luchar. MCBO. Special mention. Shout so, out. Okay na, di ba? Kana bang tagaan ta ba og kana bang i-honor nga mo loan ta og balik makare-loan ta kay maayo atong standing. Yes. Ana siya sir guys. Sakto gina siya pastora kay dili magud sa tong kooperatiba, dili nato gina-justify or kuan ba nga gina-judge natong isa ka tawo based on his or her economic status. Yes. Oh, di ba? As long as nianhi ka sa among kooperatiba to ask help, di ba? Mangayo kag tabang and then makita pod gid namo nga seryoso gini siya nga tawo. Kay ang Bujem ko manggod is an open type cooperative. So gadawat mi farmers, gadawat mi og mga rela drivers, vendors, dili lang siya exclusive para sa mga government employees. And ikaw gyud ang perfect example pod yun, di ba? Oo nga. Imo gyud pong gi-define nga bisag pag lahi-lahi nga mga trabaho, welcome kay sa kooperatiba. And knowing your story as a pastor, kung unsa pod gyud ang pastor o mga pastora, how do you celebrate Christmas yun, Pastor? Or Christmas Day or Christmas season? Okay. So, kami sa family, ako as a pastor, like a typical Filipino nga mag-uban ang mga pamilya during sa before Noche Buena man ano. Pero sa sa family nahimo na namong kultura nga before mangaon lagi family devotion. Sa family devotion, of course na Thanksgiving, na prayer, na mag praise sa Ginoo no, pasalamat, sing praises to God for His faithfulness for the year karon nga mga tuig ingon ana. And then nagyud ang meditation sa words you know. Praise after, God. Yes, after ayan pa mangaon. And then kana we kanang talk about victory, singon ana may magkuan. Himo na ng culture sa amo ang family and I really thank God. Very ideal kayo. Kay lahi ra kayo kay usahay magud kanang urag ato unahon na baya ang pagkaon dito ingon ana ba. Excited na sa gift, yeah, di ba? Pero kana lang ang best nga kana gyud among ginabuhat during Christmas is that really to honor God during this season. Wow. Inspiring kay to siya pastora kay tumanggod kung kita di ba kay mga Pinoy longest celebration sa Christmas magsugod na ang Bearman so palamuti na mga decoration ning ana but some of us I'm not saying tanan gyud no or general ginato pero some of our mga ka-co-op siguro or mga Filipino makalimot na unsa gid ang spirit sa Christmas and upon knowing your story very ideally guys nga tanan nga let's celebrate it with God and then di sa nato unahon ang mga gifts siguro ang pagkaon dapat naagid pud ginang honoring gid sa ato ano so pastora celebrating Christmas before and karon kato sa una nga dili pa ka membro sa Bujem ko ug karon nga membro na ka sa Bujem ko unsa ba na changes pastora? Yes, kay last year, ang head office naghatag sa kwa og bundle of joy. Yes, kami to pastora. To part sa Bujem ko ba aside sa idea nga maka-save ka no kay di nakakapalit kay mahal ba kay mga pamaliton ka Sir Bry. But aside ana nga mga butang nga inyong gipanghatag no, I feel the tangible love from Bujem ko family. Kana bang it's not just about making lives better but building each relationship kung ikaw member ka sa Bujem ko. So it's not just about
hulam. It's not about the membership. Unsay imong kung mag-invest ka, it's not just about the profit nga imong makuha, but it's all about building relationship. Dira na ko nakita ani nga cooperative mo nang I am proud and I am a solid budget ko gyud. Until the end, forever and ever. Until di pa balik si Lord. Tinuod pud gina pastor no kay we are not just making lives good. Dili na magid nga tama na gid mi diha. We go beyond. Yes. We touch lives gid sa our members and dili lang gid mi ka provide of quality products and services nga adaptable kung unsa may panginhanglanon sa atong mga membro no ga-offer mi ana, but nami mga programa nga ginapahigayon not just during Christmas. Nga kanang adtuon na mo si member kumustahan. It's one way nga kana bitang kumustahan sa member unsa naman gid ang iyang panginabuhian karon and kanang tsara lang kay sa paminawon ba nga one kaato or isa kaato nga murag na uplift gid ang imuha pong maka-heart gid kay sa katanon nga kadang dili lang bitaw nga tama lang sa istorya, tama lang sa action nga gamay, but what is truly the essence of Christmas good? Unsa gid ang atong dapat gid ibutang sa hunahuna when we hear or when we celebrate Christmas? The essence of Christmas for me is understanding who is really the reason for this season. Not just what we can get out of this season. Okay, usahay mag-good sir Brian, ano maingon ko, because kung Christmas, mag-look forward ta sa 13th month, sa bonus, sa mga regalo. What if wala ingon ana? Mga material. Na to, o mga material thing. And dira na to masabtan. Mo nang mingon ko sa imuha Sir Brian, nga it's about understanding who is really the reason for this season. Not not having or not wanting unsay atong makuha out of this season. Because kung ato nang masabtan, ma-appreciate nimo ang Christmas. O makita nimo nganong naay Christmas. Ana sa ako ang essence sa Christmas. That is the essence of Christmas, mga ka-co-op, no? You really understand. Kaya masabtan yun nimo nganong nagpasko ta. Nganong nagpasko ta. And as a pastora, kabalo naman kita who is really the center of celebrating Christmas, no? But still, we want to enlighten our mga ka-co-op. Gusto nato ipabati gid sa ilaha. Why do we celebrate Christmas and who is really the center of Christmas? Kinsa magid atong dapat i-look up to? So, of course, the really reason, no, we should ask the right question, who is? Who is? The reason for this season, it's about Jesus Christ. Yes. That for once ba, na ay nagpakatao para ma-save ta. Because nobody is perfect, Sir Bri. Ako nga imo gi-interview karon as imo kong giingnan nga I'm a pastor and this is my calling as a pastor, but I'm not perfect. Yes. But dira nimo makita ang pinaka-essence gyud sa Pasko nga nagpakatao ni nga Ginoo, the King of Kings and the Lord of Lords, para ma-save ka og ako. Para secure ka sa imong eternity. Kay kung naabito na og masabtan na nimo, walay rason dili ka magmaya og malipayon panahon sa Pasko. Yeah. That is the essence of Christmas and that is the thing atong gina-celebrate, you know. It's really about Jesus Christ, no. It's not just about the food. It's not about the gathering, the material nga matong mga dawatan, but it's really about Jesus Christ. So, inspiring kita siya, Pastor. I know cliche na kay, no. Daghan na kay story nga atong madunggan nga na it's about Christmas, pero ang question is ato ba gid gina-celebrate? Gina-embody ba gid nato ni ang atong pag-celebrate with Jesus Christ. So grabe to ka-inspiring, Pastor. Murag lisod kay siya sundan, mga ka-co-op, no? Murag makuan ko, ma-problemas kung sa isunod, pero lagi tinuod to siya, Pastora, kay ang uban manggod mga tao murag na yung mga joke pa nga, ay ato nang pasalon atong mga kaaway kay December na, Pasko na, magbag-o na ta, then wala lang na nahuna-hunaan ba nga kato imong giingon bitaw nga we can celebrate Christmas every day. Bisag dili Christmas kay every day kauban man gud nato ang Ginoo. Magpapasaylo ba dayta ana lang nga season? Or muhatag ba ta og gift ana lang nga season? No, it's not. Daghan magid kay ta og dapat pagid i-celebrate with Jesus siguro. Best gift ba ito yun, Sir Bri? It's Jesus nga naata sa atong kasing-kasing. And upon
knowing pastora nga in these trying times na pandemic and buhi ta kumpara sa tong pamilya, it's just really one thing ato ipasalamat sa Ginoo. Yes, Oo, yes. di ba nga kanang pandemic karon nagkalisod ang uban mga tawo, but still naata Yes. na si Bujam ko nga gatabang sa inyo Making lives ha, better. making lives better. So my kuan pastora, this would lead to my next question is that di ba during pandemic nagkalisod tang tanan, daghan jud kaayo mga nawad-an og mga kabutangan siguro kay walay trabaho ing ana. So is it still right to celebrate Christmas even naatay pandemic karon pastora nga ginasagubang? Alright, so amidst the pandemic that we are in, kabalo ko nga nay uban na to affected sa ilang trabaho, uban ka nang nawad-ag trabaho, uban nga close ang negosyo, ug kabalo ko masabtan na to ang kasakit nga ilang nasinati karon. But kung atong masabtan lagi that the reason for this season is Jesus, it doesn't change the fact nga kinahanglan gyud ta mo celebrar sa Pasko because dili lagi na sa atong pagbati, dili na sa circumstance nga naata, dili na sa kasakit nga atong nasinati, because lagi the reason for this season is Jesus. So naagud, I would say yes, Sir Bri. We could still celebrate Christmas amidst the pandemic because again, it doesn't change the fact that Jesus is the reason for this season. Yes. Not our circumstance, not our burden in life. Pero mo na usa sa atong ipasalamat sa Ginoo kay yes, iba na struggle ta karon, but look at us now, nakalahutay ta because of the shepherding of God. And because truly He is our shepherd, we lack nothing. We are provided, we are preserved, and we are protected by that God. So daghang rason nga, Lord, thank you. Mo celebrar gyud mi kay imuhaning we remember your birth, not because unsay among circumstance, but because this is the right thing to do. Yeah. That's it. Tinuod gyud pastora no. So dili man siguro nato dapat yun ibongga ang pagka-celebrate kay wala man ginay classification nga dapat pag Christmas dapat 35 ka buok ang lechon o nga na dapat na hamon na ingon ana diha wala man ginay ingon ning ana gyud wala man ginay certain criteria or judgment kay ana gyud di ba? Ang importante magkatapok ang pamilya and you pray together, di ba? Kato yung gingon ganina mag-devotional mo ing ana. It's one thing of celebrating Christmas and mula gito akong giingon nga swerte kay ta kay gi-preserve ta sa Ginoo during this pandemic. Daghan kay sa nga tanan nakasinati o mga nailahi nga mga di ba anxiety nawad-an og mga sa kinabuhi but still kita our church is still intact, our faith sa Ginoo na agihapon, our relationship towards sa Ginoo na agihapon and ako lang yung permi nga gina-pray is of course ang ato ang relationship trigapon sa atong mga membro sa atong mga board of directors and usa gid kaana nga maka testify pastora gid no nga unsa gid ang among mission gid amo gina siyang gi-live gid. Yes. Oh, salamat sa Ginoo for making it right. Oo din. Siguro pastora to kuan siguro no to just say something about sa ato mga kakuop na dili pa mga membro sa ato ang diri sa ato ang Bujam ko unsa imong message para sa ilaha like dili pa members na to be part of Bujam ko also. Okay. Sa mga taga Bukidnon nga nailhan gyud no ang Bujam ko, trust me when I tell you, try Bujam ko and you will see the difference. Yeah. You will see the difference gid mga kakuop. So, any parting words pastora or any motto or na ba kay gusto i-share sa ato mga kakuop nga you live that kind of for example Bible verse baka you live that kind gid sa imong kinabuhi karon? Alright, so again, marag finale na magiging siya ang po, no? Right, so it is always an honor and a privilege to impart this life verse of mine. Taling usa ni sa kadaghang verses sa Bible, but mo ni akong gigunitan gyud, and this is my life verse. And in Proverbs 3:5-6, to trust in the Lord with all of your heart, do not lean on your own understanding, submit to Him, and He will direct your path. No, especially in these trying times, mga kakuop, please know that someone cares for you more than you know, and that is our Lord Jesus Christ. Please know nga kung naay mga panahon nga mabati nimo nga kanang anxiety attack na ka tungod sa atong kahimtang karon. So dian ta mo kakuop na agyoy paglaom diha kang Kristo. So
na may mga panahon nga mabati ninyo nag-inusara mo, please know na naay someone yun up there na nagtanaw sa imo because that someone, that sovereign God loves you more than you know and cares for you more than you know. God bless you mga ka-co-op. And thank you so much, Sir Bri, for Thank the time. you, Pastora. Mga ka-co-op, that's it. Si Pastora Mitch. Usagin ni siya na ito ka-active na member diri sa ato ang kooperatiba. And of course, nakita man gid nato or ato nadunggan po dahil iyang testimony sa life, no? And hope nga in this season of giving, season of love, tanan season, and we should not forget to celebrate it with our family and of course, our Lord Jesus Christ. So, Yes. Merry Christmas, mga ka-co-op, and see you again soon for our next episode diri sa atong Bujemco Talks. Thank you so much, Pastora! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Bye, Christmas, everybody! everybody!